Guys, hanggang ngayon ay bukang bibig pa rin ng mga Pinoy basketball fans ang comeback win ng Gilas laban sa kupunan ng China. Ano ba ang sinabi ni Coach Tim Cone sa kanyang mga bataan, lalo na kay Justin Brownlee, upang ibuhos ang lahat para talunin ang defending champion China mismo sa kanilang bahay? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Ang kasalukuyang Gilas team na naglalaro ngayon sa Hangzhou Asian Games at nagpataob sa defending champion China sa semifinals match ay madali ang binuo matapos ang di magandang kampanya sa FIBA World Cup. Bumaba sa pwesto ang favorite whipping boy ng mga Buzzers na si former Gilas coach, Chot Reyes. Sinalo ng SMC ang pamamahala sa Gilas Pilipinas at nabago rin ang mga opisyal ng ating national team. Si Al Francis Chua ang naging Gilas team manager at si PBA Commissioner Willie Marcial ang tumayong assistant team manager. At ang Hinebra coach na si Tim Cone ang inatasan ni Big Boss Ramon Ang ng SMC na mag-coach para sa bayan. Gaya ng alam nating lahat, nagsibali ka na sa kani-kanilang team sa Japan at Korea ang ibang original players ng Gilas. At yun nga, ang mga players na personal na pinili ni Coach Tim Cone ay hindi naman inapruba ng Hangzhou Asian Games Committee. Wala raw kasi ang mga ito sa dalawang listahan na isnabmit sa Hago. Bilang team manager, kailangan ang mabilis na desisyon ni Al Francis Chua. Sa pagkukwento po ni Boss Al Francis Chua, isa-isa niyang tinawagan ang mga player na naisip nilang ipalit kina Abueva, Terence Romeo, Jason Perkins at Mutaw Tua. Very proud sa pagkukwento ang Gilas team manager at very grateful siya kina CJ Perez, Chris Ross, Kevin Alas at Arvin Tolentino. Dahil nang tawagan daw niya ang mga ito, wala raw kaarti-arting oo agad ang sagot. Wala raw tanong-tanong kung may pera ba dyan, kung may kikitain ba kami dyan. It goes without saying na basta para sa bayan na ihandang magsakripisyo ang mga Gilas players na ito. Dumating daw ang mga ito sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna, nakipag-team practice kahit walang kasiguruhan kung makakasama ba sila sa final lineup na lilipad patungong Hangzhou, China. At walang nag-akala gagawa ng kasaysayan ang Gilas team na ito na madali ang binuo para dito sa Asian Games. Mamaya lalaban ang Gilas Pilipinas sa gold medal match kontra naman sa kupunan ng Jordan, matapos nating pataubin ang China sa semifinal match. Speaking of China, dahil sa kanilang pagkatalo sa Gilas sa semifinal match, binabash ngayon ng husto ang kanilang national team. Popular sa China at sa halos lahat namang parte ng mundo. Very popular po sa China ang basketball, lalo't sa bansang ito nanggaling si Yao Ming, isang NBA legend. Si Yao Ming po ang presidente ng Chinese Basketball Association at naroon po siya sa sideline ng ang kanilang national team ay madali ng Gilas Pilipinas. Dahil nga po sa pagkatalong ito ng China sa kamay ng Gilas, kabi-kabila ang bashing na tinatanggap ng kanilang basketball team. Sabi ng mga Chinese netizens, masyado raw spoiled ang kanilang mga players sa mataas na sahod at VIP treatment. Ang iniisip lang daw ng mga Chinese player ay ang kumita ng malaking pera. Pero dapat din daw gawin ng mabuti o pagbutihin ng mga ito ang trabaho. Sa palagay ko, gugulong ang ulo ni Sasha Dordovich, bunga ng China meltdown, sa kamay ni Justin Brownlee at ng Gilas. Very ironic na ang team na hinamak noon ni Dordovich ang magiging dahilan para masipa siya sa kanyang trabaho. Hindi katanggap-tanggap sa mga Chinese na 2 beses silang pinadapa ng Gilas sa loob lamang ng isang buwan. Anyways, mga kamekos-mekos, kung sinasabi ng mga Chinese na ang kanilang players ay spoiled na walang iniisip kundi ang kumita ng malaking pera, kabalagtaran naman ito sa kwento ni Gilas team manager Al Francis Chua. Nang tawagan nga raw niya sina Kevin Alas, CJ Perez, Chris Ross at Arvin Tolentino, o raw agad ang sagot ng mga ito, maglalaro ako boss. Wala raw nagtanong ng may kikitain ba ako dyan? Munting sidelight story lang po ito ng kwento ng ating Gilas team na mamaya ay makikipagbakbakan sa Jordan para sa gintong medalya. Kung hindi po sa heroics ni Justin Brownlee na gumawa ng 17 points sa last quarter sa semis match ng Gilas sa China,
malamang sa malamang ay makikipag-agawan lang tayo sa bronze medal laban sa Chinese Taipei. Ngunit dahil sa heroics ng Gilas naturalized player, may pagkakataon tayong masungkit ang gold medal mamaya. Ano ba ang nagtulak sa ating Gilas team, especially kay Justin Brownlee, para ibigay ang kanilang the best laban sa China? Ang sabi nga, si Justin Brownlee daw ay naging tulad ng isang palaso na tumama at naglagos sa puso ng mga Chinese players. Napaka-humble at tumatawang sabi ni Justin Brownlee sa mga reporters, napakasarap sa pakiramdam na buhay pa rin at makikipaglaban para sa gold medal. Hindi rin halos makapaniwala si Coach Tim Cone sa miraculous win na panalo nila laban sa China. Si Brownlee ay nasa lahat ng parte ng court pagkukwento ng national coach at laging mahigpit ang depensa sa kanya. Dinodouble siya, binabangga. Pero nakagawa pa rin ng paraan ang PBA 3-time best import kasama ang 2 3-pointers na nagpataob sa mga Chinese at tumapos sa kahambugan ni Sasha Dordovich. Ano ang nag-motivate kay Justin Brownlee sa larong iyon? Tumanim daw sa kanyang isip ang mga sinabi sa kanila ni Coach Tim Cone bago ang laro. Kailangan daw makagawa kami ng something special. Kaya special daw sa kanila ang panalong iyon. Special na laro. Purong pusong Pinoy, dugtong pa ng mabait na naturalized player. Purong pusong Pinoy daw ang nagdala sa kanila para makabalik sa laban. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kina Giancarlo Bering, Estrella Mercurio, Esen Arsenas, Bruno Abilino Jr., Contil Solis, Roderick Villarosa, Donald Borlagatan, Andres Ladipcater, Jane Manangkil, at si Marcelo Trambulo. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pinagkakabisihan, pero bigyan din po natin ng panahon ang espiritual na pangangailangan ng ating puso. Mag-ukol din po tayo ng panahon sa salita ng Diyos. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic. Salamat po.